Ayan. Good morning. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Kamusta po ang pag-celebrate nyo ng Hearts Day nyo po? Ayan. Okay naman. Nakatanggap ba lahat ng bulaklak? Hmm. Late. Sino may nasabing late lang? Ayan. Kahit bugambilya lang, pwede na. Pumasa naman yun eh. Ayan. May ano na ako sa kapitbahay na bugambilya eh. Tatlo. So ayan po, purihin po yung Panginoon at sa buwan na ito, muli pag-usapan po natin yung true love in a broken world na siyang pinag-uusapan po natin na patuloy na yung pagmamahal dito sa atin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Well, hindi naman talaga yung mundo yung sira, kundi sabi nga natin, yung mga relasyon ng bawat ng mga tao. Sabi nga natin, bakit hindi ma-achieve yung unity ng isang tao? 'Di ba? Kahit sa isang organization, meron talagang kahit sa pinakamaliit na grupo, kahit sabihin mo na sa mga magkakaibigan, apat kayong magkakaibigan, minsan tatlo lang kayo lumalabas tapos yung isa hindi nyo kasundo. 'Di ba? Minsan may mga ganon. Hindi natin na-achieve yung mga bagay na yun kasi mayroon tayong kanya-kanyang biases, mayroon tayong kanya-kanyang pananaw sa buhay na hindi natin minsan gusto yung mga bagay na gusto ko. So halimbawa, kahit sa dalawang tao, tama po, sino ditong perfect relationship na hindi nag-away sa buong relasyon nila? Sino pong pinakamatagal na relationship? Um, Mayroon ba? Ay, si Tatay Conrad, tsaka si Nanay Suling, oh, di ba? Nauna nga lang kumain si Tatay Conrad, nag-aaway na sila eh. Makakwento ko lang. Nung time na nag-Bible study kami, kanila na ba, Sister Pam, tama. Kanila Sister Pam yun. Ay, hindi. Kanila Sister Melody, yung kumain tayo, tapos inantay siya ni Nanay Suling. Tapos nung umuwi, ay kumain na ako, di ka pa kumain. Inantay kita eh. Ayun. Kinabukasan, nauna nang kumain si Nanay Suling. Hindi niya inantay. Tay, kinuwento ko lang ah. Pero sabi nga natin, di ba, kahit sa dalawang tao nga lang eh, merong hindi pagkakasundo eh. Padamihin mo pa, gawin mo pang 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin, may kanya-kanyang biases, may kanya-kanyang tayong pananaw na hindi talaga natin pagkakasunduan at dapat yun yung tatanggapin natin. Pero hindi ibig sabihin no na hindi kayo magkakaintindihan. Pero hindi ibig sabihin no na hindi kayo pwedeng magmahalan. Tama? Lahat ba ng hindi kasundo, hindi mo pwedeng mahalin? Eh yung partner mo nga ngayon, madalas kaaway mo kaysa kabati mo yun eh. Tama, mali. Diba? Kasi siya yung relieving of stress mo. Stress ka sa trabaho. Dahil ayaw mong basagin yung mga gamit, yung cellphone mo, nakita mo yung asawa mo, binatukan mo kasi walang gastos. O, di ba? O, kaaway na kayo ngayon. So, di ba? Ibig sabihin sa atin, in a smallest group of people, nag-aaway pa, palakihin mo pa kaya. Kaya sabi sa atin, on biases, yung mga sa broken world natin, ang kailangan yung pag-ibig. Hindi mo kailangan maunawaan. Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat sa Kanya para mahalin mo siya. Sapat na yung sinabi ng Panginoon, mahalin mo siya gaya ng pag-ibig ko sa iyo. Na kahit minsan hindi ka maintindihan, hindi maintindihan yung sarili mo, yung Panginoon inintindi ka. Alam niya yung mga bagay na ginagawa mo kahit minsan sablay. Di ba? But still, pinaramdam niya sa iyo yung pagmamahal. Ito yung sinasabi natin, yung true love in a broken world, yung pagmamahal ng Panginoon na ipinapasa natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya ang topic po natin sa true love in a broken world this Sunday is about the loving those who hard to love. Sino po ito? Kung mayroon kayo papangalanan ng isang taong mahirap mahalin, wag naman sana yung partner nyo. Lalo na yung sa mga mag-aasawa na, pinakasalan nyo na yan eh. May sing-sing na eh. Di ba no? May sing-sing na eh. Oh. Tapos sasabihin mo, ang hirap mahalin. No, pinakasalan mo pa, eh di nahihirapan ka naman. So pero sabi nga po natin, mayroon talagang mga tao sa atin kasi mayroon tayo kanya-kanyang kinalakihan na magkaiba yung pananaw. Pero sabi nga natin, lalo na yung kinalakihan nila. Kaya sabi dito, loving those who are hard to love. Bakit? Kasi yung mga taong
madaling mahalin. Hindi ko na kailangan ituro sa inyo yan eh. O hindi na natin kailangan matutunan yon kung paano mahalin ang mga taong mahal natin. Kasi mahal mo na siya. No? Madali na yon. Madali na yung pag-iintindi kapag ang tao totoong talagang mahal mo na at madaling mahalin ng isang tao. Yung pag-intindi, yung pag-a-adjust, at na yung mga bagay na pag-uusap nyo, madali na yun. Hindi na kailangan pang maraming seminar o mga bagay na maraming librong basahin kung paano mo siya mamahalin. No. In your own ways, kaya mo siyang mahalin. Tama? Kasi nga, hindi siya mahirap mahalin. Partner mo na siya. May relationship ka na sa kanya. Yun yung sinasabi natin. Ano po? Kaya sabi po dito, sige nga po, paano magmahal ng, sabi nga dito, beyond the conventional, yung hindi mo gusto. Di ba? Ang gusto kasi ng tao, yung ano lang yung gusto, yung, kung ano yung, anong tawag nito, komportable. Kapag ka hindi na komportable, di ba, parang ganon. Ayan. Sabi, the word teaches us to love those who are easy to love. But Jesus calls us to love the difficult ones, the ones who are hardest to love. Kaya nga sabi, di ba, love your enemy. Oh, di ba? Yung pinakamahirap mahalin, kasi yun yung gusto ng Panginoon, ma-win. Madali nang i-win yung mga taong naniniwala sa Panginoon. Kasi naniniwala na sila eh. Di ba? Yung mga taong nasa paligid sa yung gusto ka, hindi mo na kailangan mag-effort pa to win them. Kasi panalo ka na sa kanila. Di ba? Lagi ka nang panalo sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, kung ang mundo itinuturo sa'yo, yung mga tao lang madali. No? Alam niyo po kung ang susundin lang natin, yung una, the world, yung mundo na tinuturo sa ating mahalin natin, yung mga easy to love, hindi mag-i-exist ang church. Bakit? Kasi lahat tayo dito, meron at meron tayong hindi pagkakasunduan. Kahit yung mga taong pinaka-close mo na ngayon, bukas baka magkaaway kayo, pero kinabukasan, sa susunod na araw, hindi. Tama, mali. Paano ko nasabi yon? Simple lang. Tumanda ako sa church, pero yung lumaki, ngayon lang. No? Pero tumanda ako sa church ng ganon, simula nung kabataan ko, hindi perfect yung organization namin, kahit yung youth pa lang, youth organization pa lang namin, o merong side nito, merong side, minsan nga, 3 grupo pa kami. O, diba? Ganon ang nangyayari. Diba? So, kaya sabi sa atin, tinuturo sa atin, yung mahirap gawin. Yun yung kailangan nating pagpasahan ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi sila yung may kailangan. Ano po? Sabi dito sa verse po natin, okay po, sa Luke chapter 6 verse 27 to 28, ito po yung sinasabi sa verse 27, subalit, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. O di ba? Sinong nagbigay sa bulaklak ng kaaway niya ngayon? Pampatay? Wag naman. No. Di ba? Pero sabi nga natin, sino ang merong desire na inaabangan yung taong kaaway niya mangailangan at nakaabang tumulong? Ano po? Sa mga magkakamag-anak, madali yun. Yung kamag-anak mo, naging kaaway mo, tapos nangailangan ng tulong kasi kamag-anak mo siya, tutulungan mo siya, madali eh. So, easy lang yon. Pero sabi nga natin, yung ang hirap intindihin, pero bibigyan mo ng pagmamahal. Yung sinasabi ng Panginoon, this is the challenge sa bawat isa po sa atin. Kasi given na yung bagay na sinasabi natin, yung mga taong mga madadali, yung mga taong mahahalaga sa atin. In verse 28, sabi dito, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang aapi sa inyo. Diba? Ang hirap. Wag na lang mag-church, no? Wag na lang sa wag na lang dito. Sabi nga ng iba, ayoko na diyan sa church na yan, ang hirap pala i-apply, doon na lang ako sa iba. Sige, doon ka na lang. 'Di ba? Yung hindi pinapansin kung sumusunod ang mga
Gusto mo ba yung hindi ka pinapansin kahit hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, okay na yon. Sige, basta pwede mong gawin yung lahat ng gusto mo. Oh, kaya nga sabi dito di ba? Pagpalain, ipanalangin ng mga taong nang aapi sa inyo. O, di ba? Sabi ko nga, hindi ko rin alam kung paano kayo kukumbinsihin Di ba? Pero kung tayo, ang bawat isa sa atin nakakaramdam ng pagmamahal ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo maipasa yon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yung wala kang taong sinisino. Anong ibig sabihin? Mapakaaway, mapahindi, channel of blessing ka. Mapakaaway, mapahindi, kapag kailangan niya ng payo, pinibigyan mo. Mapakaaway kahit hindi, kapag kailangan niya ng kasama, sinasamahan mo siya. Ipinaparamdam mo sa lahat ng kaaway niya, ikaw yung taong nagmamahal sa kanya. O, di ba? Madaling iwin ng soul sa mga taong pinaparamdaman mo ng totoong pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Second, sabi po dito, unconditional. Sabi po dito, loving those who love us back is easy. Loving those who do not is the true test of our faith. O, di ba? Yung mga taong kayang kang mahalin, madali. Pero yung mga taong hindi, anong tawag nun? Tayo kasi mahilig tayo magpautang Sino po dito mahilig magpautang? Wala naman. Hindi ko naman po kayo uutangan. Magtaas lang kayo ng kamay. Hindi ako, baka sabihin nyo, si Pastor, ang tawag doon? Nagsusurvey na. Hindi. No, God's love for us was not based on our merit, but on His grace. Ano yung sinasabi natin ditong sinong mahilig magpautang? Minsan madalas tayo nagpapautang ng utang na loob. Ano yun? Kapag tinulungan natin, tapos sinabi natin, pag natulungan natin ng isang tao, tapos hindi ka ginawan ng mabuti, pabalik, ano sasabihin natin? Itong taong to, tinutulungan ko to. Itong tao to, pag may kailangan to, lagi ako nakaano sa kanya. Pag kailangan niya ng kausap, kinakausap ko siya. Pero nung time na ako yung nangangailangan, wala siya. Walang utang na loob tong taong to. Yeah, minsan kapag tumutulong tayo, minsan ang tingin natin, nagpapautang tayo. Tandaan niyo, walang Kristiyanong nagpapautang ng utang na loob. Pwede kang magpautang yung pera, pero yung utang na loob, wag. No? Huwag kang magpautang ng utang na loob. Kasi walang Kristiyanong ganun. Nagmamahal tayo unconditional. At lalong minamahal natin yung mga taong hindi kaya magbalik sa atin. Sino yun? Yung mga taong kaaway mo. Di ba kapag yung kaaway mo, ginawan mo lang mabuti, chichismis ka pa? Unconditional yun. Kahit ginawa mo na mabuti, gagawan ka ng masama. Pero hindi mo sasabihin, itong taong to, ginawan pa ako ng masama, chinismis pa ako. Minsan nga, kapag tinulungan mo yung isang tao, maiinggit pa sa'yo Tama, mali. Pero ang sabi nga natin, ganun kasi yun. Hindi porket ginawan mo ng mabuti, i-expect mo, mabuti yung babalik sa'yo. Ganun yung pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Unconditional. Bakit? Yung Panginoon ba, ibinigay niya ba yung pagmamahal niya? Doon lang sa mga taong magre-response na maganda? No. Binigyan niya ng pagkakataon yung mga taong hindi magre-response na maganda. Kasi ang salita ng Diyos para sa lahat. No? Ang pagmamahal ng Panginoon para sa lahat, yun po yun. Kaya ang pinaka-challenge sa atin, hindi doon sa own merits natin. Kaya sana po mga kapatid, wag tayong tanggalin na natin yun para hindi sumama yung loob natin, yung utang na loob. Hindi tayo nagpapautang. Okay? So tandaan po natin yan. Sabi dito, may tanong sa verse 3, chapter 6 ng Luke, verse 32 to 34. Ayan po. Sabi po dito, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din ng mga nagmamahal sa kanila. So, ibig sabihin, anong kinaibahan mo bilang isang Kristiyano? Sabi nga natin, di ba, finding the difference, kailangan makita nilang ikaw Kristiyano. Shining your light, shine brightly.
mas maningning dun sa mga taong mga nakapaligid sa'yo. Ibig sabihin, makikita yung kaibahan mo. Kumbaga sa decolor, makikita ikaw yung puti. Hindi yung puti ka tapos mukhang decolor. Ano yun? Yung dati kang puti, tapos brown na. Tapos ang daming ano, di ba? Kaya nilalagay na lang sa decolor. Hindi na inililipat. Pero sabi natin, di ba? Lahat yan, ginagawa na nila eh. Ginagawa rin yun ng mga taong hindi mananampalataya. Sige po, next. Sabi ito, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? O ibig sabihin, nakamtan nyo na. Ano pang gusto nyo? Eh wala nang kayamanan sa langit. Ba? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin ito. Anong kaibahan nyo? Sabi nga dito, iparamdam mo yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng inyong pag-iisip. So iba ang gagawin mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Di ba? Eh kung gantimpala, natanggap mo na yon. Eh ano pagdating mo sa langit? No. Tatanungin mo, Lord, gumawa naman ako ng mabuti. Eh natanggap mo naman na eh. Hiningi mo yung sukli, di ba? Hiningi mo yung bayad eh. Para kang nagpautang, siningil mo. O siningil mo rin sa kanya, di wala kang kayamanan sa langit. Ganun yun eh. Di ba? Kapag tumutulong sa tao, kapag gumagawa ng kabutihan sa tao, and you expect in return ng merits mo, then wala kang aasahan sa langit. Wala kang tatanggapin. Kasi natanggap mo na dito sa lupa. Okay po? Kaya sabi dito, sa next po natin, sabi yan, hindrances to love difficult people. Ano ba yun? Yung mga bagay nito, may ilang mga bagay lang akong share. Sabi nga dito, hurt and pain. Often we struggle to love because the people who are hard to love have hurt us in some way. Our natural response is to retreat or respond with anger or resentment. Pwedeng lalayo ka o kaya naman gagante o magtatanim ng sama ng loob. Yung hurt and pain, sabi nga natin, wag mo kasing ibigay o wag mong itago. Alam niyo mga kapatid, kaya nagkakaroon tayo ng sama ng loob dun sa mga taong hindi natin kayang patawarin kasi inaangkin natin yung sakit, hindi natin binibigay sa Panginoon. Cast your burdens upon me. Sabi nga I will restore your soul. Hindi marirestore ng Panginoon yung soul mo, hindi ka bibigyan ng bagong puso, bagong awit, kung nasa sayo pa rin yung luma. Di ba? Paano papalitan ng bago kung ayaw mo isubmit yung luma? Di ba? Kaya ngayong hurt and pain, bigay mo sa Panginoon. Di ba? And then papalitan niya ng joy. Di ba? Yun yung bagay na dapat inaano natin sa ating buhay. Bigay mo kasi sa Panginoon. Kapag nasa sayo pa yung hurt, yung pain, kaya hindi ka magpatawad, hindi mo kaya magpatawad sa mga taong nanakit sa'yo, ito lang yung punto nun. Hindi mo kasi ibinigay sa Panginoon. Inangkin mo. Sabi nila, Pastor, time heals. Oo, yes, time heals, pero binigay mo ba sa Panginoon yung pain? Sinabi mo ba sa Panginoon, Lord, nasaktan niya ako, gusto ko siyang patawarin. Binibigay ko sa iyo yung sakit, tulungan mo akong gumaling. Bigay mo kasi sa Panginoon. Hindi mo sinasubmit sa Kanya lahat Sinasarili mo yung pain Yung mga bagay na sakit na ibinigay sa iyo Bigay mo sa Panginoon and then bibigyan Kanya new heart and then kaya mo magpatawad. Submit yung bagay na yan. Sige po. Kaya sabi dito in Matthew chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Diba? Sige po. Sabi dito, Jesus calls us to heal from our pain through prayer and forgiveness, asking God help us love beyond the hurt. Diba? Sakit, ang hirap, no? Mahirap yan kapag hindi mo kayang sumunod sa Panginoon. Mahirap yan kapag hindi mo sinasubmit sa Panginoon yung pain. Hindi gagaling. Hindi gagaling yan hanggat hindi mo bino-voice out sa Panginoon. Ang tingin mo pa rin sa kaaway mo,
o sa mga taong nakapanakit sa'yo, yung mga taong yan, kaaway mo. At hindi mo mabibigyan ng magandang response yung mga taong yun. Kasi nga, hindi mo ibinigay sa Panginoon. Kung papalipasin at papalipasin mo lang, ay baka antayin ka pa ng kabaong mo. Mauna pa yung kabaong mo kaysa sa paghil mo. Di ba? Yun. Kaya po sana po mga kapatid, wag na nating antayin yung time na gumaling siyang kusa. Oo, totoo yun, time heals. Pero kapag ka hindi mo binigay sa Panginoon, hindi mo sinubmit, hindi mag-heal yun. Kasi babalik at babalik yung alaala, tapos masasaktan ka ulit. Yan. Memories lang yun. Ko. Kaya dito, next po natin, yung, ano ba yung nagiging hindrances? Ano pa? Sabi dito, our desire for justice and retribution. Ayan. Sabi nito, sometimes we feel justified in our anger toward those who have wronged us. We may feel they need to be punished or held accountable in the way we see fit. Anong ibig sabihin nun? Yan, deserve mo yan. Di ba? Maraming mga ganun. Buti nga, deserve niya naman yan. Makulit kasi yan eh. Hindi kasi nakikinig yan eh. Pasaway kasi yan eh. O, di ba, may mga ganun tayo. Kapag yung mga taong hindi mo gusto, nangyari sa kanyang masama, gusto natin yun. O kaya naman, gusto natin, mayroong tayong desire na gahanap lang ng pagkakataon para gumante. Di ba? Kaya nga sabi dito, justify natin yung parang mga bata, alam niyo yun, bakit mo siya sinuntok? Kasi sinuntok niya ako. So, anong ibig sabihin? Meron ka bang passes na gumawa ng masama dahil nagawang kanya ng masama? Hindi yun dahilan para gumawa ka ng masama. At lagi nating naririnig yun, hindi dahilan na nasaktan ka para gumawa ka ng masama sa kanya. O, diba? Sabi nga dito in Romans chapter 12 verse 19, sige nga po, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pero wag niyo pong gagamitin itong verse na ito, Lord, kayo na pong bahala, iganti niyo ako sa Kanya. O, wag ganon. Baka sinumbong mo sa Panginoon, inutusan mo yung Panginoon manakit sa mga taong na ayaw mo. Ano ka, mangkukulam? Nagdadasal tapos binabali yung Hindi ganon eh. Para kang modern mangkukulam na Kristiyano. Yung pinagpipray mo yung kaaway mong maalin, parusahan ng Panginoon. So, Pastor, paano namin pagpipray yung mga kaaway namin? Lord, bless them, open their eyes, heal their hearts, kung ano man yung mga saloobin nila, bakit nila nagawa itong mga bagay na ito, paliwanagin mo ang puso nila. Tulungan mo ko, gamitin mo ko, maipakita yung pagmamahal mo. Ganon ipanalangin yung kaaway. Hindi mo papanalangin na maalin. Lord, gantihan mo siya. No. Kung nakita na Panginoon, nakarapat dapat na ipanish siya, ipapanish siya. Yun. Kaya sabi ng Panginoon, akin yung pag-iiganti. May mga tao naman masyadong mainipin. Kristyanong mainipin. Ano yun? Minsan ang ginagawa, mayroong mga biruan yung mga tao, kahit Kristyano, ang nangyayari, ano yun? Naiinip sa punishment ng Diyos. Lord, ako na yung gaganti ha, kasi baka masyado masakit yung ganti mo sa Kanya. Naiinip ako na rin. No? Para hindi ka na masyado kang busy, ako na lang. Ginantihan ko na siya. Hindi ganon. So kaya kantayin mo yung ganti ng Panginoon sa kanila. Pero sabi nga natin, wag mong i-desire na, Kristiyano ko, ginawan mo ko naman sama, gagantihan ka ng Panginoon. Tandaan niyo po, totoo po ang banal na kasulatan. And remember Jacob na inasar. No? Inasar siya ng kalbo. O gano'n. Ay, hindi ko naman sinasabing bawal mang-asar ng kalbo, pero wag niyo na rin asarin para for peace. Inasar siya, kalbo. Siya ay lingkod ng Panginoon. Nilapa, no? Yung mga nangaasar na yun, sila ay namatay. So, anong ibig sabihin? Kapag kalingkod ka ng Panginoon, although nakakatawa yung story na yun, pero nakakaiyak yun kasi nga buhay yung naging kapalit. Pero ang sabi nga natin, once na lingkod ka ng Panginoon, hindi mo na kailangang ipanalangin na gantihan ka
gantihan siya. Ang Panginoon magpoprotekta sa iyo. Kung alam mo na lingkod ka ng Panginoon, hindi mo sila kailangang isumpa o isipan na masama. Ang Panginoon ang bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin to heal the pain na naging cause sila. Okay? Yun lang yun. Kaya huwag kang malungkot kapag sila kumakain pa rin ng 3 beses sa isang araw na sila, kahit ginawang ka ng masama o maraming utang sa iyo, nag-unwind pa rin. Pero hindi ka na nila pinapansin. Huwag ganun. Hayaan mo ang Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang gaganti. Okay po? Sige nga po, next. Sabi dito, true love doesn't demand retribution. It leaves justice in God's hands. Sabi dito, God is the righteous judge. Tandaan po natin, hindi ang Panginoon, hindi siya nagtatangi. Patas siyang tumingin sa lahat ng tao. And we are called to love even when justice seems delayed. Kala mo, sa tingin mo, delayed yan, pero ang Panginoon gumagawa at kumikilos para sa iyo. Huwag ka lang mainip. Ano po? Next po natin. Sige po. Last po ito na nakakapigil sa tao. Ano po ito? Sige po. Ito sabi dito, pride and self-righteousness. Ayan. Our pride can lead us to believe that we are somehow better than those who mistreat us. Ito yung bagay na yun. Mas mabuti ako sa kanya. Hindi ko deserve to. Mas deserve niya yun. Di ba? Yan yung gusto natin eh. Deserve niya kasi. This attitude can block our ability to love others because we see them as underserving. Anong ibig sabihin nun? Mas mababang uring tao. Kaya sila yung mga mahihinang nila lang at ikaw ay malakas na. Ay, hindi ka na para sa mundo ng mga tao. Di ba? Ay, hindi ko nakakompletuhin na. Yung sa mga nanood doon. Pero sabi nga natin, hindi ka mataas sa kahit na sino. At hindi kahit na sinong tao hindi deserve masaktan. Tama? Kahit na sinong tao, hindi mo pwedeng sabihin deserve masaktan. Tandaan mo, originally created ang tao nung nakita ng Panginoon, ang ganda ng mundo, ang ganda ng creation niya. And then anong sinabi niya? At ngayon, lalangin natin ang tao. And then, anong ginawa niya sa tao? Designation ng tao? Ang mamahala sa mundong ito. To enjoy God's blessing, to enjoy God's creation. Bakit ka kinreate ng Panginoon? Kaya walang sino mang tao ang deserve yung bagay na masaktan. No? O deserve ng mga bagay na paghihiganti mo. Huwag nating isipin nun. Mas deserve niya yung pagmamahal. Minsan sa mga taong gumagawa ng masama, hindi dahil alam nilang gumawa ng masama, kundi dahil hindi nila alam kung paano maging isang taong mabuti. No po? Kaya dapat may rawak ang pag-iisip mo bilang isang Kristiyano. Hindi ka lugi sa pagmamahal mo sa mga taong hindi kaibig-ibig. Kundi natutupad mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi diyan, no, the very example in Luke chapter 18 verse 9 to 14, alam niyo po, ito po yung pinakakwento na sinasabi dito na isang taong hinamak niya yung iba. Sabi nga dito, Lord, pagpalain niyo ako, hindi tulad ng taong yang makasalanan. Ito yung pinakakwento nitong Luke chapter 18 verse 9 to verse 14. So sabi nga niya dito in verse 12, sample, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Hindi porket nagagawa mo ang kalooban ng Panginoon, pwede mo nang sabihin, ay siya, makasalanan siya, ako yung deserve ng pagpapala mo. Sabi din in verse 13, no, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya
ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa iyo nyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi para ang pariseyo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. O di ba? Napakasimpleng bagay. Ito yung pinakakwentong hindi pwede. Hindi porket makasalanan siya, deserve niya na. Mas deserve niya yung pagmamahal, lalo na makasalanan siya. Mas deserve niya yung kalinga, paalala sa bawat isa. Di ba? Yun yung pinaka-deserve niya. Kaya sabi po dito, sige po, sabi dito, Jesus warns against self-righteousness and calls us to humility. Pagpapakababa, hindi porket maganda ang ginagawa mo, may passes ka na alin, tuyain yung mga taong hindi nakakagawa ng maganda. Reminding us that none of us are worthy of God's love. Lahat naman tayo eh. Wala ditong karapat-dapat, pero binigay sa iyong libre. Kaya dapat lang ibigay mo rin sa kanilang libre na walang halong kondisyon. Ay ito, mabuting tao to. Ay ito, deserve niya yung pagmamahal ng Panginoon. Sharean ko siya ng Word of God. Mayroong mga tao nakakalungkot, kahit mismong kapatid niya, sinasabihan niya, ay pastor, wala na yan, wag mo share ng Word of God yan. Sa akin sinabi yun mayroon akong experience. Sabi niya sa kapatid niya, ay pastor, kahit wag mo nang dalawin yan, kasi ano na yan mabisyo yan, tsaka wala nang pagbabago yan. Alam nyo, yung taong yon palagi kong sinasamahan, hindi ko inano. Ginawa ko siyang sa isang church yun. Ginawa ko siyang driver ng church. Driver ng tricycle kasi hindi ako nagka-tricycle. Sinama ko siya sa Bible study, sinama ko siya sa visitation, yung kainan, lalo na pagkainan, ganon, sa mga birthday yan. Sabi, may birthday yan, pupunta tayo, pag-drive mo ako. One Sunday, umaten siya nang hindi ko siya inaaya. Nagulat yung kapatid niya. Yung nagsasabing hindi magcha-church. Yung nagsasabing hindi na kailangan ng Diyos yun. Nag-church. O di ba? Pinakitaan mo ng pagmamahal. Pinakita mo ito sa Christianity, ito kami. Masaya dito. Masarap yung pakiramdam kahit walang bisyo. Nag-enjoy. Labas-labas lang. Hindi ko inaya. Hindi ko sinabi, mag-church ka naman. Total, inaano kita ginagawa kitang driver. Mag-church ka dapat. No. Bahala ka sa buhay mo kung pupunta kang church. Kasi nga, lagi ka naman tumatambay sa church. Pag Sunday lang, hindi. Di one Sunday, andun na. Pwede mo ba sabihin hindi niya deserve? No. Huwag mong tuldukan yung pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay po? Sabi dyan sa conclusion po natin, sabi, Jesus calls us to love those who are hard to love, even our enemies. We are to love them through prayer, kindness, and sacrificial action. When we love in this way, we reflect God's character and heal relationships. Anong hinihil mo? Hindi yung relationship nyo. Hindi lang yun. Oo, mag-heal yung relationship nyo. Pero ang mas maganda nun, mare-restore mo rin yung relationship niya sa Panginoon. Magkakaroon siya ng connection sa Panginoon. At sana po sa bawat isa po sa atin, ito'y po'y naging makapangyarihang mensahe. At nawa po, magmahal tayo gaya ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi nakabase sa kung ano ang mga bagay na matatanggap mo, kundi nakabase sa kung ano yung maibibigay mo. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito na binigay niyo po sa amin. Nawa nga po, Panginoon, ang mensaheng ito'y naging makapangyarihan mensahe po sa amin at nawa sa pagpapatuloy ng aming gawain, kayo lamang po ang aming patuloy na mapupurihan at pasalamatan. Ito lamang po yung aming panalangin sa dakila't makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.